Okay, na-receive na natin yung package and finally yung engine guard ay yung JRS finally after almost 2 weeks. Hi, good morning guys. Meron tayong package na dumating ngayon. Dito na to. Malaki siya. Ayan. So ilalagay natin to sa motor natin. Isa to sa mga mapapansin nyo na malaking upgrades na ginawa natin, na gagawin natin ito sa ride natin. So ito galing to kay Sir Al Medina. Ilalagay ko yung link ng Facebook page niya sa baba. And so nung in-order natin to, it was 3 weeks ago. So they have to customize it. Pwede nyo siyang i-message kung gusto nyo magpa-custom ng mga engine guard, crash guard, bracket ng top box. Halos lahat, mga welding works actually ginagawa niya. Hey guys, so ito na yon. So as you can see, it's a combination of engine guard and then crash guard ito. So ito yung current build natin, no? So kailangan ko na tong tanggalin itong crash guard na to para ilagay natin yung bago. At least matatakpan na rin yung engine guard natin. One of the reasons na kaya ko gustong palitan at lagyan ng engine guard is matatakpan itong tangke. So ito, ganyan siya. Ayan. Yung protection ng tank, ito, importante ito sa akin kasi nung na-aksidente ako, actually na damage na yung ating tank dito banda. Ayan, kung makikita nyo, inayos ko to eh. Ayan o. Wala na to. Nung nabunggo ako ng sasakyan, tumama ito. So, na-dent ito. Nakapaloob talaga. As in, parang may butas na dito. So hindi na siya magawa ng paraan. So nakamasilya to. So that's one of the downsides ng tangke natin, no? Ayan. So inaayos lang natin. Ayan. Medyo okay naman, no? Ayan. May flow pa rin siya kahit paano. Pero that's one reason kaya ako in-order ito. Marami nagsasabi na mukha siyang Royal Enfield Himalayan yung first version. Yeah, I think oo. Parang ganun din yung style niya. So tatanggalin na natin to. Ikakabit din natin yung mga to, yung horn tsaka auxiliary lights dun sa bago nating engine guard, crash guard. Itong current crash guard natin, binalot kasi natin to ng nylon cord na 6mm para magmukha siyang bulky. Yan. So kailangan nating tanggalin muna natin to para ma-disassemble natin. Ayan. Guys, siguro ibebenta ko na to, no? So abang-abang na lang kung sinong may gusto. Yan, so natanggalan natin. Ito guys, yung dati nating crash guard. So I think ibebenta ko na to. Message nyo ako kahit sa Facebook. Yan. Itong bracket na to, ito, kukunin natin to. But the whole crash guard, yeah, I think ibebenta ko na. Stainless to guys, pininturahan ko lang siya ng black para bumagay siya dito sa ride natin. But this is stainless, hindi to kakalawangin. Usually number 12 na wrench yung gamit natin. Okay, ayan. So huwag muna natin masyadong higpitan. So ito yung kabitan ng ating engine guard, crash guard. Okay, so ito ikakabit natin siya doon tsaka dyan. Kasi yung isang kabitan niya, ayan. Okay guys, so yung bolt na inclusive na binigay ni Sir Al is M6. Ayan. Pero yung pagkakabitan natin doon, remember guys, it's M8. Ayan, so dito naman, dito sa mismong nut ng ating swing arm. So ibabalik lang natin. Naglagay na ako ng space dun sa kabila para ma-shoot natin yung isa pa dun sa left side niya. Ito washer, iwas gas-gas yan, kaya nilalagay yan. Okay, so konting higpit muna, kamayin muna natin. Okay. Ayan. So nakalagay na siya. So naglagay si Sir Al dito ng cut. Ayan, para hindi tatama dito mismo sa casing ng engine. Ayan, yung cover ng ating chain. Okay. So nakalagay na siya. Lagyan natin yung ating auxiliary bracket dito.
Ayan. So, dyan na yung ating auxiliary lights. May batas guys regarding auxiliary pala na bawal mo siyang ikabit dito sa mismong fork natin, front fork ng motor, kasi matagtag. So hindi kayo papasa sa LTO kapag ni-register nyo at nakalagay dito. Ewan ko lang, pero yung mga nakita ko ganun eh. So kailangan yung ilagay yung auxiliary light somewhere na hindi nakakabit dito. And of course guys, dapat may separate na switch itong auxiliary lights natin. So I think okay na siya dito, no? Ayan, mas nakalabas siya imbes na nakapaloob. I think okay lang. Maglalagay siguro tayo dito ng yung plastic. Ayan, yung rubber paddings dito. Actually, pababa yan eh. Ayan, kailangan mong ibaba ng konti para nakatutok yung auxiliary lights niya, yung tama ng ilaw niya pababa. Ayan. Yun, so nilagay na natin yung sa left and right. Yung horn naman, tingnan natin kung paano natin to ilalagay. Kabit lang natin to. Ayan. Okay, so yung ating dual horn, ilagay na lang muna natin siya dito. Ayan, pansamantala. So hindi naman siya tumatama. Ayan, oh. Hindi naman tumatama, may gap pa rin. Pero ililipat natin to dito. So lagyan na lang natin ng another horn bracket dito. Okay guys, ayan, so naayos na natin, ilagay na natin. Looks good. And what is up guys, July 3, 2024. So after a few months, nung binili natin itong ating crash guard, mud guard, and tank guard from Sir Al Medina. Ayan, may mga modifications and accessories na rin tayo na dinagdag. Ayan, so kung mapapansin nyo dito, nandito pa rin naman yung ating bracket ng auxiliary lights. Pero nagpalit na tayo into LED, tsaka mas maliit. Ito. Ayan, so tinerno natin siya dito sa ating headlight. Ayan, since dalawang bilog, ayan, naghanap ako ng almost kaparehas ng headlight natin. Ayan, para ganyan siya. Ayan, so ito mas maliwanag kaysa dun sa ating previous na auxiliary lights. Doon mas maliit siya, and then bakal lahat to. Ito yung casing niya, yung heat sink. Ayan, para dito ito yung nag-absorb ng init ng ilaw ng LED. Ayan, tapos dito sa gilid ng ating crash guard, nilagay na natin itong Motowolf. Itong plastic protection niya, para kahit pa paano kapag natumba tayo, na wag naman sana, ito muna yung sasalo. Ayan, hindi yung ating mismong crash guard. Okay, so dito naman sa ating tank guard, ayan, nilagyan na natin siya ng side panniers. Ito lalagyan V-Sole, not sponsor, bigyan naman. And so nilagyan natin siya dito para additional na lalagyan. Usually nilalagay natin dito is yung ating shades, tsaka ibang mga tali, pantali natin ng ating delivery. And naka-strap on lang ito. Ayan, hindi naman natin tinanggal ito. Yung ating tank bag, meron pa rin yung lalagyan dito. Ayan, so minsan yung mga USB cable natin pag charge, minsan nilalagay ko pa rin dyan. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na yung ating horn dito. Tinanggal ko na yan kasi tuwing nababasa, wala eh, lagi siyang nasisira. So nilipat ko siya dito sa kabila. So ito yung ating stock horn. Binalik na lang natin siya, pero nilagay na lang natin siya dito sa gilid. Ayan, para hindi tumatama dito. Ayan, tumatama kasi siya kapag binalik natin siya dito sa gitna, kasi yung ating front fender. Ayan, so okay lang naman. Isang horn na lang yung gagawin natin para mas simple. And then additional na nilagay natin dito sa ating engine guard is ito, yung crash protector. Ayan, slider bolt. Ayan, para kahit pa paano, if ever at wag naman matumba yung ating motorcycle, ito yung sasalo para may konting protection tayo dito sa harapan natin. Of course, naglagay din tayo dito sa malapit sa ating exhaust. Ayan, so extra protection na rin. And so overall, kung makikita nyo, maraming gamit itong dinagdag nating accessory na to. Ayan, at nakakatulong siya dito sa ating motorcycle para ilagay yung auxiliary lights, ito yung mga protectors, saka yung side panniers na dito, and of course yung sa headlights. Okay guys, so kung gusto nyo ng ganitong custom built na engine guard, crash guard with a tank guard, and i-message nyo lang si Sir Al Medina, and ilalagay ko yung kanyang Facebook link sa description below. Ayan.